Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni mga mata ng Agila. Tungkol ito sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Modernization ng Armed Forces of the Philippines. Ang title is AFP gagawing pang world class ni President Marcos. Ito yung exact statement ni President Marcos Jr. noong December 13. Parang Christmas party sa Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo. Nandun ang presidente, nandun si Speaker Martin Romualdez, nakipag-Christmas party sa mga sundalo. At ito yung kanyang binitawang salita. To all the members of the Armed Forces of the Philippines, be assured that this administration remains committed in transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. Kaya ang tanong nitong mga mata ng Agila, you cannot make 20 pesos per kilogram rice. How about the Armed Forces of the Philippines? Tell your story so they won't dictate against you. Itong pangako ng Pangulo na gagawin niyang world class ang Armed Forces of the Philippines, sinundan ng katotohanan yung BICAM report, yung pipirmahan sana niyang budget ngayon, December 20, di ba? Ay hindi, 19 pa pala ngayon. Bukas yung naka-schedule niyang pagpirma sa budget. Yung modernization fund ng Armed Forces of the Philippines, originally, ang ni-request is 70 billion. Binawasan, inislas ng kalahati, 35 billion. So, kaya ang tanong, paano maging world class ang Armed Forces? Bakit ipinagmamayabang ni Speaker Martin Romualdez? Una si Speaker mayroong video kumakalat niyan, talagang sinadyang ilabas sa social media. Tinatawagan niya si Chief of Staff, AFP Chief of Staff General Browner na ratified na sa BICAM, madadagdagan yung subsistence allowance, yung food, daily food allowance ng sundalo from 150 to 350. Okay, yun ang usapan And then sabi niya, top priority kayo sir. Tell that to our men. We'll do everything para ma-maintain ang moral ng tropa. We will support you all the way. Yun ang tawag ng Speaker of the House sa Chief of Staff ng AFP. Tuwan-tuwa naman si General Browner. Hindi nila alam natapyasan na pala ang modernization fund ng AFP kalahati. Ang sarap sanang pakinggan itong mga ganitong statement ng Pangulo. Kung totoo lang, kung he mean what he says. Ulitin ko to all the members of the AFP, be assured that this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. Okay. Basahin natin ang mga comments. Natutuwa ako basta may ganitong post. Comments kada ang basahin ko dahil nandyan yung pulso ng taong bayan. Marami bang naniwala sa Pangulo? Sa kanyang pahayag? Nako. Wala na.
Wala akong sa libo-libong mga comments, sa daming comments sa post na ito. Wala akong nabasa ni isa nga nagpasalamat sa Pangulo nga, "Yes, Mr. President, we thank you. We believe in you. You're the best president. Ikaw ang magmo-modernize sa armed forces. Salamat sa magaling mong leadership." Naghanap ako ng ganun. Wala talaga, as in zero. Mga comments ng netizens talagang tad-tad na ng galit si PBBM. Walang maniwala sa kanyang pahayag. Ito, Lester Mendoza. Si Duterte lang nagpalakas ng AFP sa Pilipinas. Scarlet is no bunnies. Paano gagawing world class? Ninakawan pa ng 10 billion modernization funds. Tala, hindi lang 10 billion 35 billion ang nawala. Kasi sa National Expenditure Program, galing sa Executive Branch, galing sa Office of the President, 70 billion yung 70 o 74. Medyo basta 70 billion ang requested. So dapat sana minintin yun ng Kongreso. Or dinagdagan. Ay wala binawasan ng kalahati. 35 billion pa ang nawala. Jenny Villanueva Jumento, world class na magnanakaw sa kaban ng bayan. Willie Kaliwan, ganyan na ba ngayon ang bagong style ng modernization ng AFP? Ang bawasan ng budget? Hehehe. Mga pangakong ngagba, sabi nga ng kumpare kong Batanggenyo, ay tulingag kasi. First time kong makarinig nitong word na ito. Tulingag. Malalim na Batanggenyo ito. Irang bakon. Puro ka pangako, drawing, drama, walang natutupad. 20 pesos per kilo ng bigas, walang natupad. Jesse Puentes Buhos, magiging world class talaga yan. Biro mo, yung naka-duty, mataas daw ang energy lagi. Dahil laging nakatira ng bato, dilat lagi mata. Pagkatapos ng termino niyan, magugulat ka na lang. Ang daming taong makasalubong mo, lahat nakangiwi ang bunganga. Rosel Suarez, Sos, inuutos mo pati Armed Forces of the Philippines. Bugas nga, pinangako mong 20 na lang per kilo. Hanggang ngayon, hindi mo pa natutupad. Dami mong alam. AFP, gising. Marin Rose Paklibar, Mihika. Pasalamat ka, world class na yan nung time ni PRRD. Isa yan sa pinunduhan niya talaga. Yes, I can tell you. I-compare ko panahon ni PGMA, Pinoy, Aquino, PRRD at ngayon, ang talagang totohanan lang gumastos. Naglaan ng malaking pundo sa modernization ng AP, si PRRD. Agree ako dito. Merle Ivars, nag-atik sa mga men in uniform para mo die hard niya pulos. Rana saad og saad pamor, saad is pangako. Huwag kayong magpabudol ni ngagba. Mga sirs, basta sa sambayan ng Pilipino kayo papanig at sa ating konstitusyon. Ataler Boton Erad, naanapod na istorya bot-bot ba? Kaper Miranda, another pangako, shut up. Salazar Jessa, kahit ano pang pakulo mo, wala nang maniniwala sa iyo. Dahil sinira mo na tiwala ng taong bayan sa iyo
ang magandang gawin mo resign ka na lang, matutuwa pa ang tao sa iyo. Okay. Emmanuel Sepres, presyo nga ng bilihin hindi mo magawang pigilan sa pagtaas, tapos sa AFP na naman mangako, puro pangako. Last na lang, Edgar Gagay Arevalo, flood control nga nawawala, mga gamit pa ng AFP. So, ulitin ko sa libo-libong comments, wala akong nabasa na positive, nagpasalamat sa Pangulo or naniwala sa kanya. Puros pagdududa, puros galit, puros pagbabatikos. Wala na. Kawawa ang Pangulo sa hinaing mga komento ng taong bayan.